Yo, what's up? Good day mga dudes. So for today's vlog, ayan, so nandito tayo ngayon sa Benelli Antipolo para i-review ang kanilang big bike na karating lang, retro style, scrambler type, minimalist na Leoncino 500, yung standard version. So ito yung bagong labas ngayong 2023. So nandito na tayo sa Antipolo para i-review. So unahin natin ang kanyang specs. Magbibigay din ako ng personal opinion sa kanyang looks, tapos i-walk around review natin to, and then sa huling bahagi ng video ay yung kanyang latest price update, and then kung magkano ang pwedeng i-down natin, and then yung magiging monthly amortization. So tara, wag na nating patagalin to, let's go. Ayan mga dudes, so nasa harapan na natin ang Benelli Leoncino 500. So expressway legal na nga ang motor na to dahil ang kanyang engine displacement ay 500cc, liquid cooled, dual overhead cam, twin cylinder, so ibig sabihin 8 bulbs, FI, 6-speed gearbox, fuel consumption at 24 km per liter. Ang gas tank capacity niya ay up to 15 liters. Napakaganda ng arangkada nito at ang kanyang speed dahil may maximum power ito na 35.7 kW or 48 horsepower at 8,500 RPM, at may maximum of torque naman na 45 Nm at 6,000 RPM. Ang kanyang bigat ay may 186 kg. Kinabitan nito ng gulong sa unahan na may sukat na 120/70/17 Pirelli brand na gulong, tubeless na naka-mags type. Bukod sa dual disc brake dito sa unahan ay may dalawang dual piston caliper din, and then equipped na rin to ng ABS. So napakaganda ng braking system ng motor na to. Nilagyan din to ng napakalaking gulong sa likuran na may sukat na 160/60/17 mags type. Ang kanyang brake sa likuran may 260mm na disc brake na may single piston caliper. Ang kanyang brake sa likuran ay may ABS na rin siya. So ibig sabihin dual ABS channel na ang big bike na to. Napakagaganda din ng mga suspension ng big bike na to dahil nilagyan ng kanyang front ng inverted telescopic port, napakalaki. So quality siya, and then may sukat ito na 50mm. So talagang durable tingnan yung kanyang front suspension. Ang kanya namang suspension sa hulihan ay nilagyan ng lateral shock. So adjustable na to. So ibig sabihin free load na mono shock. Pwede mo siyang i-adjust depende sa bigat ng rider or sa bigat ng kanyang back ride. Lahat ng makikita mong ilaw sa motor na to ay puro LED na. Magmula sa kanyang headlight, taillight at maging sa kanyang mga signal light. Kahit napaka-premium ng motor na to at advance ang kanyang mga features, ay hindi pa rin talaga nawawala ang kanyang classic look. Kagaya dito sa kanyang panel, na kahit full digital panel naman siya, ay talagang may pagka-classic looks pa rin. Present sa panel na to ang kanyang speedometer, odometer, trip meter, fuel gauge at ang kanyang tachometer. At narito din ang kanyang mga switch dito sa kanang bahagi. May engine kill switch, hazard light at ang engine start button. Sa kaliwang bahagi naman ay ang high and low, signal light, horn, and then yung flasher. Ang kanyang seat height ay may sukat na 785mm. Para sa akin, medyo tiptoe na tayo. Ang height natin ay 5'6". So medyo tiptoe tayo pero kayang-kaya nating i-maneuver dahil napakaganda ng kanyang handling. Ang kanyang ground clearance ay 160mm. Medyo mataas siya, okay sa mga humps dito sa Pilipinas na medyo matataas. So, ang kanyang riding position, ang handlebar nito ay wide. So, upright position tayo dahil classic looking siya. Talagang relax position tayo dito. Ang kanyang upuan ay malapad, very comfortable. Naupuan ko siya. Masasabi kong malambot din. At the same time, relax din yung back ride mo dahil comfortable yung upuan. Sa mga Leoncino 500 owner dyan, kung sa tingin nyo dun sa mga nabanggit kong specs ay may nakaligtaan ako. So, paki-comment naman mga idol para aking mabasa. Thanks mga idol. At dumako naman tayo dito sa ating walk around review. Unahin natin dito sa kanyang headlight. Ayan mga dudes, so dahil classic na classic siya, so bilugan ng kanyang headlight. Lahat po ng kanyang mga ilaw ay talagang LED na. Ayan, so ayan yung kanyang lion cab dito sa may front fender. So ang ibig sabihin ng Leoncino ay lion cab. Italian words po ang Leoncino. Tapos dito sa kanyang tangke ay naka-emblem ang Benelli. Pagdako natin dito sa kanyang unahang bahagi, ayan yung kanyang telescopic fork na napakalaki. Ayan, napaka-durable tingnan. Tapos may reflector dito sa gilid. Ayan. So dagdag visibility yan lalo sa gabi. So ito, ang kanyang napakalaking disc brake. Ayan, so dalawa po ang kanyang disc brake na naka-ABS. Ayan yung kanyang dual piston caliper. So napakalaki din ang gulong sa unahan. Ang kanyang frame, ayan, so tube frame siya, lightweight naman siya, tapos walang gaanong fairings, kaya talagang napaka minimalist ng motor na to. Ayan, dito ang tangke niya, so glossy black siya. So ayan, up to 15 liters yung kayang ikarga ng motor na to. Alright, ayan, so pagbaba dito, so dalawa yung elbow niya,
may heat guard dito sa may bandang ibaba. Tapos dito sa makina, may nakasulat na Leoncino. Ayan, dahil twin cylinder siya, ayan yung kanyang dalawang elbow. Alright, ayan yung kanyang heat guard dito. Tapos yung kanyang brake pedal dito. Ayan, Leoncino nakasulat dito. O, di ba? Tapos may Leon pa. Ayan, dito Benelli sa pinaka-center ng kanyang makina. So, pag angat mo dito, ayan, makikita natin yung detalye ng kanyang makina dito. So, napakaganda, napakalinis tingnan. So, pagdating dito, ayan yung kanyang suspension sa likuran. Monoshock na adjustable. Ayan yung apakan ng rider. Tapos yung brake pedal. Alright, so pagdating dito, ayan yung kanyang swing arm. Alright, so dito naman sa hulihang bahagi, dito sa side niya, may Leoncino pa rin na nakasulat. Tapos yung apakan ng backride natin. So alloy siya, tapos merong rubber sa gitna para iwas ng pagdulas ng mga paa natin. Ayan. So ang kanyang muffler, ayan. So i-focus natin, may nakasulat din na Leoncino dito. Alright. So ayan, Leoncino Benelli, tapos yung kanyang exhaust ay dalawa yung butas. So ayan, yung kanyang monoshock. May grab bar siya dito, so pwede nyong lagyan ng saddle bag or hawakan ng backride nyo. So alright, ang kanyang disc brake, napakalaki din dito sa hulihan. So napakakapit niyan. Single piston caliper. And then dito sa hulihang bahagi, ayan, makikita natin dito ang kanyang headlight. Alright, so LED na siya. Tapos ang kanyang mga signal light, LED na rin siya. Benelli brand kung nakikita nyo. Alright, ayan o. O diba, so napakalapad ng kanyang gulong. So ang kanyang mudguard dito, ang kanyang tapaludo, ayan. So ito, lagayan to ng plate number. May ilaw din yung plate number, ayan. Pagbaba mo dito, ayan yung reflector sa hulihang bahagi. So dito sa left side, ayan, makikita natin. So may chain guard, ayan, present yan yung, syempre yung sprocket. And then yung chain, grab bar pa rin dito. Tapos yung apakan ng backride natin, foldable naman. So ayan, so matibay yung kanyang chain guard. So ayan, premium na premium dahil alloy po talaga yan. So ito dito yung kanyang change gear pedal. And then dito sa kaliwang bahagi ng makina, may nakalagay pa rin na Benelli sa center ng kanyang makina. Alright, ayan yung kanyang looks kapag nandito ko banda sa likuran. Alright, so classic na classic yung datingan mo na may pagka-modern siya. Pagdating dito sa unahang bahagi, syempre naked handlebar siya. Ayan yung kanyang bar end dito sa kanyang handle grip, may Benelli. Alright, so yung kanyang clutch lever, so sakto lang yung tigas. Yung flasher niya dito, mga switches present yan, high and low. Alright, so turn left and right signal, and then yung horn dito sa may baba. Alright, ayan, so dito sa center ng kanyang naked handlebar, matte shot, mayroon nakasulat dito na Benelli sa pinakagitna. Alright, so dagdag sa premium, talagang signature ng Benelli. Alright, ayan yung kanyang dalawang susi, Leoncino. Alright, okay, ignition switch nya, ayan, so may lock din siya. Ang ganda ng pagkamat ng kanyang naked handlebar. Tapos yung kanyang panel gauge, ayan, may round dito. Alright, so dako tayo dito sa kanyang brake lever, sakto lang din yung kill switch nya. Ayan, so yung hazard light, tapos yung kanyang engine start button. So ang lupit ng motor na to talaga. Diba? Syempre ito, balikan natin to, ang signature ng motor na to, ayan yung Lion Cub. Diba? So nakyutan lang ako kaya binalik ko. Ayan yung kanyang fender dito, so maganda din. Ayan yung kanyang caliper dito, Benelli. So talagang mukhang matibay. Tingin pa lang talagang durable na yung ABS nya, ayan. Tapos ang kanyang headlight dito na nakakaiba, ayan, may Benelli pa doon. Diba? Tapos yung kanyang mga signal light, ayan, so responsive. Ayan, may nakabang dito para sa kanyang windshield. Ayan yung kanyang inverted telescopic fork.
So talagang napakatibay. Ayan yung kanyang isang disc brake dito sa kaliwa. So dalawa kasi yung disc brake ng motor na to. Alright, dito sa unahan. Ayan yung kanyang makina dito. Tapos ito ang kanyang monoshock. Adjustable na yan. So pwede mong i-adjust. Pwede mong lambutan. Pwede mo namang tigasan. Depende kung gaano kabigat yung back ride mo or kung gaano ka kabigat. Alright. So ayan mga dude, pasok naman sa ating height. Medyo tiptoe lang tayo pero kayang-kaya natin dahil ang big bike na to ay hindi naman talaga kabigatan. Alright? At syempre, hindi mo kompleto ang video natin kung walang SRP. So sa mga nagtatanong kung magkano ang Benelli Leoncino 500 ay nasa 392,800 ang kanyang SRP. Kung gusto mo naman ng installment ay magda-down ka ng 196,400. So ang magiging monthly amortization mo sa 12 months ay 20,656.33. Ang 18 months mo naman ay 15,103.56 at ang 24 months mo ay 12,327.17. So that's it for today's video mga dude. So nandito tayo ngayon sa Benelli Antipolo. Once again, this is Dude Imar TV na nagsasabing kung nagustuhan mo ang video na to, baka pwede naman paki-like, subscribe and then hit nyo na rin yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod nating video. Dahil napansin ko nitong mga nakaraan na ang halos 70% sa mga nanonood sa atin ay hindi pa nakasubscribe at 30% lamang ang nanonood na nakasubscribe. So that's it for today. Thanks for watching mga dude. Bye bye.